And he had confirmed her stories genuine when her mother told Greg the same stories. Palagi kasing pasimpleng sumisilip si Greg sa pamilya ni Emily na nakatira ngayon sa isa sa mga townhouses niya sa Tagaytay. So far, napapahanga din siya sa mga iyon dahil wala namang problema na ginagawa sa mga kapitbahay. At balita niya na lahat daw kasundo ng mga iyon kahit na ang mga may kayang pamilya sa nalipatan na lugar. Ipinasok niyang janitress ang dalawang tiyahin sa isa sa mga recording studios niya sa Maynila at wala din problema sa pakikisama. It was his way to keep on monitoring all their actions at kasama yun sa pag-aaral niya kung anong klaseng pamilya ang pinagmula ni Emily. Na kahit yata mga dakilang hostess sa club niya, ang dalawa ay matutuwid na tao pa rin. Pinainan niya na ng pera pero isinuli parehas ng dalawa sa management and he was quite amused. Lahat ng salita ni Emily ay ganoon din ang salita ng ina at ng dalawang tiyahin, dalawang best friends na sina Cara Hidalgo at Henrietta Salagosti. It was unplanned, but he commanded his men to do some background checks. Walang hindi totoo sa mga salita nito na kahit professor sa Polytechnic University na pinapasukan ay alam ang kwento ng buhay ng dalaga. Masipag, matyaga, matiisin, matino at lastly, mabait na may halong pagkaluka-luka. Iyon ang sabi ni Greg na sabi sa maliit na palengke na pinagtitindahan nito ng mga kakanin. And lately, he has proven those words true. Uy! Untag ni Emily kay Gavin nang parang nakatulog na siya sa pagkakatulala. Sabi ko, matutulog ako? No. Mabilis na sagot niya kaya sumimangot na naman ito at marahas na kinamot ang ulo. We'll talk about your studies. Lumipad ang mga mata nito papunta sa kanya. Pag-aaralin mo ko? Excited na tanong nito at napatikal pa ang likod sa sandalan ng upuan. Hindi kaya masyado na makapal ang mukha mo kung papag-aralin pa kita? Painsultong tanong niya rito pero tumawa lang ito at mas lalo na lang na nawala ang mga mata habang tumatawa. Ito lang yata ang babae na madalas niyang insultuhin ay nakukuha pa siyang pagtawanan o di kaya naman ay sinasampal siya. Hindi niya inaasahan kanina na matitilihan siya nang saktan siya nito. Hindi iyon normal na reaksyon galing sa kanya dahil kahit na babae pa, kapag sinaktan siya ay hinahaklik niya ang braso at pinagsasalitian lalo ng mas masakit. Bagay na hindi niya magawa kay Emily. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, papayagan mo ako mag-aral kahit na preso mo ko? Oo, para umalis ka sa harap ko. Pasukan na sa isang linggo at para makaiwas na rin siya sa nararamdaman niya na hindi normal ay papayagan niya itong pumasok sa eskwela pero sa gabi ay kanya. May 300,000 na ako sa loob ng 2 linggo. Ipapadala ko na kay nanay yung iba tapos ititira ko lang yung pang-enroll ko. Kung papayagan mo akong pumasok, hindi naman ako tatakas hanggat hindi ko napapatunayan na wala akong kasalanan kay senyor. I'll let you have your morning class. Napapadyak ito sa kinaupan at tuwang-tuwa na dumukwang para yata yakapin siya pero parehas silang natigilan. Nagkatingin na lang. Binawi nito ang mga nakabukang braso at ambag na lang na kalong ang niyakap at hindi na siya. Thank you. Ang light mo pala talaga kahit pasan mong daigdig. She giggled. Light na lang ang tawag ko sa'yo. Simula ngayon. Oh hell. Halos maitirik niya ang mga mata. Pero may magagawa ba siya? Alam niya na kahit pilipitin niya ang leg nito na tawagin siyang dark, hindi niya ito mapapasunod at malamang na lalo pa siyang katutuwaan na asarin. That's her. Sa ilang linggo na magkakilala sila at madalas na magpalipas ng oras sa kama, kilala na niya kahit paano ugali nito na habang sinusungitan niya ay lalo naman na nagiging mapang-asar. Ano nga bang apelyido mo, Boss Light? Lalo na siyang nabuwisit sa tag nito sa kanya. Boss Light? At hindi nito alam ang apelyido niya? Wala man lang ba itong kainta-intara sa kanya kaya hindi man lang pinagkaabalahang itanong ang apelyido niya sa yaya Lerma niya? Mag-iisang buwan na silang magkasama pero wala pa rin itong alam sa kanya? Esconde. Bugnot na sagot niya. Esconde. She mimicked and he bets she's trying to remember something at the back of her stupid memory. Maya-maya pa ay mala karakter ng comics na umanga ito at nanlaki ang mga mata. Diyos mo, day! Bulalas na Emily. Anong Diyos mo, day? Lalong tumigas ang panga niya. Kahit ang mga expressions nito ay parang sa luka-luka. Maling-mali yata ang pagkalalaki niya sa napagka-interesan na babae.
Esconde Productions, local and abroad? Esconde Cinema? Esconde Recording Studios? Dark FM radio station and Esconde Network? Soon to come as the tightest rival of Universal and Vic Telecoms? Dark Telecom? Hindi makapaniwalang tanong nito na parang nagkakautal-utal pa habang nagbibilang ng daliri. Doon tumaas ang sulok ng labi niya. Quite a fun of my business, huh? Pati telecom na inaasikaso kong irehistro, alam mo na? Emily swallowed and averted her gaze. Parang napasandal ito sa upuan at niyakap lalo ang bag. Narinig ko lang sa radyo ng ibalita. Ikaw pala yun? She looks at him again and her eyes are unreadable. Pinakamasdan nito ang mukha niya at ang kabuuan. Parang nawala ang sigla nito at biglang nailang na ipinatong ang baba sa bag na yakap. Di ba yun ang gusto niya? Matakot ito sa kanya. Pero bakit hindi niya gusto ang pagkailang na nakikita niya sa maganda nitong mukha? Yaya? Matamlay na ngumiti si Emily nang madatnan niya sa pintuan ng matandang si Lerma sa bagong bahay ni Gavin. Oh, bakit hindi kaya masaya? Nag-away ba kayo ni Gavin? Masaya dito, iha. Wala na si Erica. Ano to sa kanya pero tumangulang siya. Wala na nga sa bahay pero nasa puso naman ni Gavin. Alam kaya ng Yaya Lerma ng lalaki na mahal noon si Erica? Yaya, bilyonaryo po pala si Boss Light? Kumurap siya. Boss, Light? Napakamot siya. Si Sir Gavin po. Yumuko siya pero ngumiti ang matanda at makahulugan iyon. Oh, ano naman ang masama? Hinaplos nito ang ulo niya. Nakakahiya po pala sa kanya kasi ang yaman niya. Tapos kung pagsalitaan ko siya minsan kapag nagagalit siya, sobra. Lumingon siya sa kotse at nakita niyang bumaba na doon ang binata habang may kausap sa cellphone. Tumingin ito sa kanya kaya ipinihit niya ang mukha papaiwas. Okay lang yun para naman magasang siya minsan. Akala niya kasi lahat ng tao aapihin siya. Kaya ganyan ang ugali niyan. Halika na at may pakikita ko sa'yo. Excited na hinila siya nito papasok at hindi hamak na napakaganda rin ang kabuuan ng mansyon. Mas moderno at ang laki-laki. Puti ang pintura at parang kulay ginto ang accent. Lumaki ang mga mata niya nang makita niya ang malaking salaming hagdan na pakurba at kita ang itaas sa parang balkonahe din. Ang kisame may mga chandeliers na parang ginto din ang kulay. Ang ganda, Yaya. Hindi napigilan na sambit ni Emily. Nagulat nga rin ako. Sobrang laki nito para sa atin at sobrang laki din ng itaas para sa inyo ni Gavin. Ang laki ng master's bedroom na kwarto niyong dalawa. Kwarto niyo? Natilihan siya sa pag-akyat sa hagdan. Ano pong kwarto namin? Oo, may nangyayari sa kanila pero hindi naman sila mag-asawa para magsama sa iisang kwarto. Oo, sabi niya sa isang kwarto na lang daw ilagay ang mga damit niyo. Parang nagtataka rin ang matanda. Alam niyang alam naman nito ang nangyayari sa kanila ni Gavin pero hindi yata nito alam na hindi naman sila mag-asawa. Tumingin siya sa sarili. Wala naman po akong damit, Yaya. Lalo na siyang nagtaka. Halika nga at ipakikita ko sa iyong cabinet. Diyos ko, bibihisan kita araw-araw. Alam mo bang hangad ko na magkaroon ng anak na babae na pwede kong gawin na manika? Si Star na pangalawang asawa ni Abelardo ang mabait ko rin na amo. Halos magkasing edad din sila ni Gavin. At 21 iyon nung mapangasawa ng daddy niya. Ako ang parating nag-aayos doon at binibihisan ko. Kaya lang nagkasakit na diabetes at hindi tumagal ang buhay dahil sa komplikasyon sa kidney. Tumangutango siya. Hindi ko po alam, Yaya, na Esconde si Boss Light. Naku, hayaan mo. Kaya ano pang apelyido niya? Tao ka rin naman. Huwag mong ikailang iyon. Mag-iisang buwan na kayo magkasama. Bakit naman ngayon ka pa maiilang? Gawin mo na lang ang mga sinabi mong misyon na pangako mo kay Abelardo. Hindi mo yun matutupad kung maiilang ka at iiwas sa kanya. Oo nga. Kung maiilang siya, paano niya? Madalas na makakausap sa Gavin. Paano niya mapapayuhan? Paano niya hihilahin sa daang matuwid ni Noynoy Aquino at iwas tokhang ni President Digong? Kasi kung natutukhang lang ang mga masusungit na lalaki, unang-una malamang sa listahan sa Gavin na matitimbuang. Napahagikik siya. Okay tamo? Tama si Yaya. Siniko siya ni Lerma kaya ngumiti siya.
Pagdating nila sa tapat ng isang pintuan na nag-iisa sa gawing kanan ng tuktok ng hagdan ay binuksan nito iyon. Nanlaki ulit ang mga mata niya nang makita ang pagkalaki-laking kama na nakadikit sa salaming dingding at tanaw na tanaw ang lahat ng kabahayan sa di kalayuan. Kaya lang patay siya kapag kumulog at kumidlat na naman. Pero napansin niya rin ang walang kasing kapal na kortina na nakakabit sa may kisame kaya nakahinga siya ng maluwag. "Dito anak." Pinaypay siya ni Lerma kaya pumihit siya at binuksan naman nito ang isa pang pintuan. "Ano yan, Yaya? Bakit kumukulo ang tubig? May itlog bang nilalaga dyan?" Humagikik siya ulit. Lalagain niya ang itlog ni Gavin. "Naku, wala. Jacuzzi ang tawag dyan at ito ang banyo." Malaking malaki. "Sus naman, Yaya. Doon sa tabi ng tulay ang banyo namin ay pinagtagpi-tagping yero at makakapal na plastic o kaya sako. Lupa ang sahig pero tingnan niyo at nabuhay ako na maganda." She bobbed her brows. Ang matanda naman ang natawa sa kanya. Emily turned around and was shocked when a chest greeted her face. Gavin was already standing at the door, bracing one of his hands on the drum. Galing ng posing, pangmata ni Idol. Ang sexy ng kumag na nakapamewang pa. "Oh, nandyan ka na pala. Ikaw na ba ang mag-tutor kay Emily sa buong kwarto? O ako na?" "Ikaw na. Mukha ka namang tour guide." Walang galang na sagot nito sa matanda na nailing lang naman. Sumunod siya sa labas ng banyo pero lumingon siya at huling-huling niya sa Gavin na nakatitig sa jacuzzi at nakangisi. He looked at her and his gaze was lewd. Parang minamanyak na naman siya nito sa isip. Palibhasa ay wala si Erica. Binawi niya ang tingin at tuloy-tuloy na sumunod kay Lerma. Isa pang pinto ang binuksan ng matanda at puro naman salamin ang nakapaligid doon. Sa pinakasentro ay may bilog na salamin shop at may mga nakadisplay na pabango. May vanity mirror, isang golden couch at mahabang hilera ng mga cabinet. Binuksan ni Lerma ang pinakadulo kaya lumapit si Emily. Puro mga damit pambabae ang naroroon na nakahanger at parang ang iba ay katulad ng suot niya. Iba't iba lang ang design at mga kulay. Ipinabili niya ito noong nakarang araw sa secretary niya sa opisina at pati na mga sapatos sa kabilang closet. Binuksan naman ito ang sunod na pinto ng cabinet at mga sapatos nga. Susmi, she doesn't wear stiletto shoes and 5 inches wedges. Sapat na sa kanya ang nakikita niya mga sneaker shoes sa ibaba at mga slip-ons. At ang importante sa lahat, uniforma mo sa Polytechnic. Binuksan pa ng babaeng isa pang pinto at doon siya totoong natuwa at nakuha pa niya isang paras ng skirt na itim at puting Chinese collar long sleeves na pang itaas. "Uniform ko?" Napaiyak siya habang yakap ang mga damit. Pinabili niya iyan sa modista ng universidad at 5 paras iyan lahat. Naluluha rin ang kwento ng matanda sa kanya. "Magiging flight attendant na ako, Yaya. Hindi na ako babayaran ni Boss Light at uuwi na ako sa oras na mapatunayan ko sa kanya na wala akong kasalanan kay Senyor Abelardo." Lumuluha na siya ng tahimik na pumasok sa Gavin. At walang ekspresyon na mukha na basta nakatingin sa kanya habang nakapamulsa. She beams even though her tears keep on running down on her face. She darted toward him. Isinagsik niya ang mga braso sa bewang nito at yumakap sa binatang walang imik habang ito naman ay hindi kumilos. "Salamat pa rin kahit na alam ko nakakahiya. Ang kapalit na lahat ng ito. Ito ang pinakamahalaga para sa akin. Ang uniform ko sa eskwelahan na tuluyang mag-aahon sa pamilya ko sa hirap ng buhay. Parang baby bunso ko. Mag-aaral na lang at hindi nadadanasan ang lahat ng dinanas kong hirap. Thank you pa rin and though you call yourself dark, I know that you're still light." Nakapikit na ikiniskis niya ang mukha sa dibdib ni Gavin at ramdam niya na parang ang lakas ng pintig ng puso nito kaya parang natigilan siya. May sakit ba siya sa puso? Parang irregular naman ang heartbeat niyan. Wala sa loob na napatikal siya at di naman ang palad ang dibdib nito pero hinawakan nito ang pulsuhan niya. Emily looked up at Gavin and blinked. "May sakit ka ba sa puso?" Umarko mga kilay niya. "Sakit sa puso meron," sabi nito at saka sabay na tumalikod matapos na pisilin ang kamay niya. Napapayokong nakagat niya ang labi lalo na nang parang natawang matandang katulong. Mabuti na lang at hindi mapanghusga ang Yaya Lerma nila. Kung hindi ay baka grabe na rin ang baba ng tingin nito sa pagkatao niya. Pilyo talaga. Bulong ni Lerma kaya napangiti na lang siya.
Akin na yan at ihahangal ko ulit. Paplansyahin ko pa mga ito dahil pasukan na sa susunod na linggo. Bukas yata mag-enroll ka na. Ako na po yaya ang mamamalansya nito mamaya. Ituro niyo na lang po sa akin kung saan ang utility room at mamaya pagkakapuyatan ko na. Excited po kasi ako. Noon kahit hindi plansya pumapasok ako sa eskwela. Tapos ang pamalansya ko ay di uling. Pumagikik siya. Tapos lumalabas ang baga sa butas kaya nagkakauling ang damit ko at swerte na hindi mabutas. Ngumiti na naman ito ng malungkot at parang naaawa na naman sa kanya. Iyakin din kasi ang babae at sobrang babaw ng luha. Mamaya, ituturo ko sa iyo kung paano gumamit ng plancha dito. May sprayer na kasama at automatic na. Alok nito at kinuha na ang lahat ng nakahanger na uniform. Ibababa ko na para maihanda ko. Alam ko naman na hindi ka papipigil kapag gusto mo magtrabaho. Magluluto na ako. Bababa na ako ha. Sasama ko yaya. Magluluto din po ako. Kare-kare? Natutop niya ang 2 pisngi. Ang sarap. Paborito ni Gavin yun. Napalunok siya. Baka naman masintron siya kapag hindi nasarapan sa luto niya. Pero gusto niya subukan para pasasalamat na rin. At kapag may pagkakataon siya ay siya na rin na maglalaban ng lahat ng damit ni Gavin at mamamalan siya para naman kahit hindi tihaya sa kama ay makabawi siya. Tuloy-tuloy silang lumabas sa walk-in closet at naabutan niyang nakapamulsa pa rin si Gavin habang nakatulala sa salaming dingding. Stay for a while. We have to talk. Ano to habang nakatalikod? Anong klase ng talk na naman kaya ang gagawin nito? Baka tuktokan na naman. Tumingin siya kay Lerma at tumango ang babae sa kangumiti. Sumunod ka na lang sa ibaba. Sige po. Mahinang sagot niya. Nang may sara ni Lerma ang pinto ay saka humarap sa Gavin at nakakalusaw ang titig sa kanya. Maghuhubad na ba ako? Hinawakan niya ang strap ng suot na jumpsuit at handa na niyang hilahin pababa pero nagsalubong ang mga kilay nito at mas lalong bumaon ang titig sa kanya. Lagpas pa nga yata iyon hanggang sa ikasiyam na kaluluwa niya. SPG ba? SPG? Buong kalokohan na tanong pa niya. Sanay na kasi siya na kapag sila nilang dalawa ay wala na yata itong ginagawa kung hindi patirikin ang mga mata niya. And you love that because may 30,000? Umangat ang mga kilay nito kaya inis na namewang siya. Hoy, boss na antipati ko. Hindi ko mo't isa kang bilyonaryo. Pwede mo na akong ganyan-ganyanin kahit binibili mo ako. I'm not afraid of you. Ang purol talaga ng dila mo. Sain mo kaya paminsan-minsan ano? Kasi ang purol pa eh. Insulto niya rito. Kung kanina naiilang siya nang malaman na ganoon ito kayaman, ngayon hindi na. Tatabasin niya ang sungay nito katulad ng pangako niya sa ama nito na namatay. At pati sungay sa dila nito ay tatabasan na rin niya. How do we do it? How do we sharpen our tongues? I wanna try it. Tongue duel perhaps. Ano daw? Tongue duel? Hahasain nito ang dila sa pamamagitan ng paghalik at hagoy, magluluto na lang siya. Mabuti na nga tumanggi ito na mag-weighted SPG sila para naman makapagpahinga ang puso niya. Baka matuyot na siya sa kakalabas ng kung ano-anong pesteng tubig na iyon galing sa pagkababae niya. Humakbang si Gavin pero kaagad na tumalikod sa Emily at malalaki ang hakbang na naglakad papunta sa pintuan. Aga ang dila ko. Kinagat ng surot. Sa susunod mo na lang hasain ang dila mo at para makapagpahinga naman ang matres ko sa kakaalon. Pinihit niya ang knob at sa pagkagulat niya ay umeko sa buong kwarto ang tawa ni Gavin. Unang beses sa history yata ng buong planet Earth ang pagtawa ng isang Gavin Esconde. Kung bakit naman parang ang laking accomplishment noon para sa kanya. Inis na bumalikwas si Gavin sa kama at saka sumilyap sa relo sa dingding. 11:11 na ng gabi pero wala pa sa kwarto si Emily. Litong-lito na nga siya kung anong gagawin tapos pawala-wala pa ito sa tabi niya. Gusto niyang umiwas pero mayat-maya naman niyang hinahanap. Ano na ba nangyayari sa kanya? He cups his own head and holds steadfastly his elbow on his knees. Maybe it's wrong to let her stay inside his own bedroom but he can't push her away either. Ngayon nga na wala ito ay parang nagwawala ang buong sistema niya. Why? Is he such a fool? Because he can see a murderer on her face.
He's really so addicted to that maiden who traded herself for 200,000 and lately 30,000 per session. Jeez, that's quite a price. Wala pang nangahas na humingi sa kanya ng bayad kapag makikipag-sex siya. Usually lahat ng babae libre lang at walang presyo. Samantalang si Emily mukhang hindi magpapaubaya hanggat walang nakikitang perang papel na tatlo ang tao o di kaya ay puro Ninoy Aquino. But why can't he even connect that to his dad's case? She's so eager to earn money. Yet, why does it seems like it's only a part of her wicked games over him? Para kasing pinagtitripan siya ng husto. Wala siyang pakialam na may kumatok sa pinto at nang hindi siya sumagot ay bumukas iyon. Oh, hindi ka pa natutulog? Namamahay ka ba? Masakit ba ang ulo mo at parang gusto mo nang pilasin sa katawan mo? Daldal na naman kaagad ng yaya niya. Where's Emily? 11:00 na. Inis na sagot niya saka siya tumingin kay Lerma na bitbit ang mga long sleeves niya na nakahanger. Nandoon sa utility room at namamalansya. Sagot nito na tuloy-tuloy sa walk-in closet. Pinanindigan talaga na namamalansya. Sinabi na magluluto kanina kaya pala umiwas na makipaghalikan sa kanya. Nalayasan talaga siya na parang sinto-sinto na tumatawa. And that was really first time. Tumatawa lang siya kapag kausap si Greg o ilang malulokong business associates, but not with a girl. Pero aaminin niya na masarap ang paborito niyang kare-kare na iyon daw ang nagluto. She's quite passionate in everything that she does. Parang lahat ng ginagawa ni Emily ay may puso, may dedikasyon at determinado. Heto nga't ipinagplansya ka pa ng pang-opisina mo bukas para naman daw makabawi siya sa kabaitan mo. Mabilis na dugtong ng babae. Shut that kabaitan. Lumaka ang butas ng ilong niya. He can't believe that someone will see him as a kind person. Lahat ng tao ang alam ay masama siya. Bakit may isang Emily na magsasabing mabait siya kahit na napakasungit niya at napakatalis ng bibig? Oh, bakit? Anong masama kung sabihin niyo mabait ka? Demonyo ka ba? Pilosopong sagot na naman ng yaya niya. Malamang nagaling sa iisang ninuno ang dalawang babaeng ito na umaariba sa pamimilosopo sa kanya. Wala kang magagawa kung ang tingin niya sa iyo ay mabuting tao, kahit na hindi niya alam ang mga tulong na ibinibigay mo sa pamilya niya. Wala akong sinasabi at baka magalit ka na naman sa akin. Kaya lang, anong magagawa ko? Masayang-masaya siya na pinayagan mo siyang pumasok sa eskwela, kaya tingin niya sa iyo ay mabait. At dahil mabait din siyang babae, kaya niya nakikita iyon sa kabila ng kagaspangan na ugali mo sa kanya. Tingnan mo nga ang bawat kilos niya at pananalita sa iyo. Kung yan ba ay may mortal na kasalanan, ay makakapagkikilos ba iyan ng mga ganyan na parang batang hindi marunong magtanim ng sama na loob kahit na parang ginawa mong preso? Napapikit siya sa pasyon ni Lerma, pero hindi naman siya gago para hindi maisip ang mga bagay na iyon. Kaya nga yata mas malaki sa parte ng isip niya ang hindi naniniwala na si Emily ang may kasalanan sa pagkawala ng daddy niya dahil sa mga simpleng kilos noon na natural at hindi mga aral. Her genuine smile, her eyes that sparkle in gladness, her sassiness, and mostly her tears when she cries are just so unfeigned. Lumapit si Lerma sa may tabi niya matapos nito ipasok ang mga damit sa loob ng closet. Matulog ka na at papanik na lang iyon. Busy pa sa pamamalansya at tuwang-tuwa na gamitin ng automatic na plansya. Kasi uling daw ang pamamalansya niya at kung minsan hindi pa makapasok na pinalansya ang uniforme. Umiling ito at parang naawa na naman kay Emily. He knows. Rinig nga niya kanina na magkwento iyon tungkol sa buhay na naman habang itinutur ng katulong sa buong kwarto. Pati ang tagpi-tagpi daw na banyo sa may bahay sa tulay ay hindi nakaligtas sa pandinig niya. Kasi nakatayo siya sa may pintuan at nakikinig ng palihim na naman. At aminin man niya sa hindi, parang idinuyan siya sa langit nang yakapin siya ng dalaga at umiyak sa dibdib niya. And when she felt his heartbeat, doon, he has the unquenchable roaring of his heart. She doesn't have to do that. Kunot ang noong sagot niya. Wala kang magagawa. Kasi yun ang kinalakhan niyang buhay. Marunong sa gawaing bahay. Puro sigidong mag-aral, magluto. At sa isang araw daw ay tutulong naman kay Rebecca sa paglalaba. Anong swerte na lalaki magugustuhan ng batang iyon? Naglakad na ito papalayo habang parang pumangit ang tabas ng gwapo niyang mukha. At ang professor, pogi na iyon ang pumasok sa isip niya na mapapangasawa ni Emily.
Ang walang hiyang iyon, walang tigil ang pagtawag sa cellphone at may nalalaman pang, "Don't forget your meal, Miss Cuteness. Happy lunchtime, pretty. Good night. Sweet dreams. Morning, beautiful. Wake up. Miss your face." And all those stupid mushy words that professors drum out could utter in form of text messages. Matutulog na rin ako. Paalala pa ng yaya niya bago tuluyang isinara ang pinto. How can he even sleep? Ang daming kung ano-anong pumapasok sa isip niya. And hell, because those thoughts are 1,000 times harder to deal with than the contents of his books in law. Nang hindi siya makatiis ay tumayo siya. Mga ilang minuto ang lumipas at saka bumaba. Wala ng tao sa salas at malamang natulog na ang mga tauhan niya. Tumuloy siya sa may likurang bahagi ng bahay at doon nasilip si Emily na namamalansya sa loob ng utility room. Kita niyang gatla-gatla na ang pawis sa noo nito at tumutulo na sa leeg pababa sa dibdib. He gulps when he noticed that she wears no bra at all. Nakadikit ang itaas na bahagi ng dibdib nito sa silk na damit pantulog. Nahilot niya ang bato kasi nataranta na naman ang pagkalalaki niya. As much as possible, he wants to lessen their intimate moments. Tinatamaan na kasi siya ng husto at nag-uumpisa lahat iyon sa pesteng kahiligan niya. Kaya lang kapag nakikita niya, normal na yata talagang reaksyon ng pagkalalaki niya ang sumaludo at parang preso na gustong kumuwala sa loob ng pantalon niya. He turned his back and was ready to leave, but at the very end, he turned around again and slid the door open. John, hindi niya talaga maiwasan. Kaagad na tumingin sa kanya si Emily at ngumiti. "Gising ka pa, Boss Light?" She wiped her forehead using the back of her hand. "You're sweating." Baliwalang sagot niya habang papalapit sa aircon. "Why never turn this on?" Ngumiti lang ito saka nakatanga sa kanya. "Hindi ako marunong." "Well, I bet you know how to read. May on, may off, low and high, cool and warm." Sa lubong ang kilay na sagot niya. Baka masira ko. Mabawasan pa 300,000 ko." He looked back at her and she's now ironing her uniform. Sinabi na nga nito na may 300,000 na daw sa loob ng 2 linggo. That means to say, halos araw-araw niya itong ginagamit. "Go and get a change. You're damp. I'll iron it." Humakbang siya palapit kay Emily pero ang totoo ay iba naman ang gusto niyang plansyahin. Gigil siya sa bagong jacuzzi sa loob ng banyo at gusto niyang bigyan ng blessing ang bagay na iyon. Kaya lang kung ganoon nababad na si Emily sa init at pawis na pawis, baka naman magka-tuberculosis din kapag ibinabad naman niya sa jacuzzi. Parang duda pa itong tumingin sa kanya habang nakapatong lang ang plancha sa skirt na pinaplansya nito. "Marunong ka nito?" "Of course. Change your dress and come back here when you're not damp in your own sweat anymore." Seryosong utos niya para magbukas siyang kapanipaniwala pero pamasid-masid siya sa ginagawa nito. "Sige, salamat. Ang bait mo talaga." Ngumiti pa ito at tinalikan siya sa braso kung hanggang saan ang kapantay ng labi nito. Emily walked normally out of the room and Gavin was following her steps, staring at her butt, down to her thighs and legs. Nang mawala ito sa paningin niya ay saka niya ibinaling ang mga mata sa palda na pinaplansya nito. He lifted the flat iron and touched it quickly. Para kasing hindi naman nakailaw at naramdaman niya na parang malamig nga ang metal. And she could have just ironed all the skirts at the same time. Pwede naman na pagpatung-patungin para isahan lang na initan. He grabbed all the skirts and flattened them on the ironing board. Hinaplos-saplos pa niya ang mga tela para hindi bukol-bukol ang ibabaw. That is what he calls energy-saving and time-saving ironing. Makakatulog na rin siya sa wakas dahil pagbalik ni Emily tapos na ang plantsahin. Nakita kasi niyang tuwid na ang mga pang-itaas kaya malamang nahuli na ang mga palda. He turned the iron on and pressed it to the fullest number 8. Umilaw ng kulay pula and LED light at saka siya napangisi na ipinatong ang plancha sa gitna ng mga skirt na magkakapatong. Mamaya na niya papatungan ang mga pagilid, gitna na muna. Nakakaini palang mamalansya, naisip niya. Habang naghihintay na mawala ang kusot ay kumakain pa rin ng oras. Sumulyap siya sa relo. Matapos ang halos 1 minuto at saka iniangat ang plancha pero laking gulat niya nang nakadikit na ang tela doon. Oh, hell. Tumingin siya sa mga skirt at butas na lahat ang mga walang hiya. What the hell happened?
Ganoon naman ang ginawa ni Emily kanina. Ipinatong sa palda tapos hindi ginagalaw. Bakit naman ang siyang gumawa eh? Hindi lang nasunog, nabutas pa. Kinakabahang hinila niya ang plug at dinampot ang mga skirt. Nagdidikita na ang mga iyon at butas ang petan kasama pati harapan. Jesus Christ! Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa may laundry machine at hindi alam kung anong gagawin. He tossed the skirts inside and turned the faucet on. Pinaandar niya ang washing machine at parang tanga na tumunganga sa harap noon na umiikot naman ang loob. Boss Light! Napapitlag sa Gavin pero hindi siya nagpahalata. Ninanervyos siya at ngayon lang siya nakaramdam ng pagkabalisa sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo dyan? Ngumisi ang dalaga at namewang. Ang ganda-ganda nito sa suot na pula at makapal na lace na damit pantulog. Naglalaba? Wala expression na sagot niya. Anong... nilalaban mo? Lumungon ito sa plantsahan. Yung mga skirt nasa na? Para bang naglaho ang ngiti nito at sinilip ang loob ng machine na umiikot pa rin habang siya naman ay nakasilip sa pagitan ng mga hita ni Emily. Boss Light! Angil na nito sa kanya kaya bumalik siya sa tamang landas. He simply turned off the control at the back of the washing machine and stopped the spinning too. Kinuha niya mga skirt. Bakit nga ba niya ibinuntong sa tubig at pinaikot-ikot? As if maibabalik noon ang butas na kinain ng plancha. Dapat pala ipinag-vulcanize niya. It's done. Anya at buong lakas loob na ibinandera sa harap ng dalaga ang butas ng mga palda. Nagkasilipan pa sila sa malaking butas na hugis plancha. Pero biglang ginuhitan ng galit ang mukha nito. Anong ginawa mo? It's done? It's done kasi binutas mo na. Sinasabi ko na nga ba't isasabotahin mga skirt ko? Dapat hindi ako nagtiwala sa'yo. Mangiyak-ngiyak na sigaw nito kay Gavin. Hey, what's your mouth? Banta naman niya kay Emily na ikinuyom ang mga kamao. Bukal ba talaga sa loob mo na papag-aralin ako? Baka style mo lang yan. The fact na binutas mo na, ano pa? Ano pa? She sobbed. Hey, Anya pero tinalikuran siya nito at parang ang sama-sama na loob na tumakbo papalabas ng utility room. Emily, wait! Pwede naman siyang bumili ulit. Bakit ang sungit? Masama pa rin ang loob na bumaba si Emily. 3 araw ang makalipas na masunog at mabutas ang palda niya dahil sa kasalanan ni Gavin. Nang umakyat siya noong gabing iyon ay dumiretso na siya sa pagtulog at ilang minuto naman ay sumunod si Gavin pero walang imik. Hindi man lang ng sorry sa kanya at walang sinabi kaya balot na balot niya ang sarili ng kumot nang matulog. At kung bakit naman, sa sofa natulog ang demonyo. Umiiwas talaga na masita sa kasalanan. At kinabukasan ay wala na sa kwarto. Hindi umuwi ng buong maghapon at sumunod na araw ay wala pa rin. Natataka siya at imposible naman na dahil lang iyon sa 5 palda na nabutas. Ayaw naman niya magtanong kahit na hinahanap din naman niya.